So ngayon, pag-usapan natin yung masilya na ginamit natin dito at saka yung ating primer na ginamit dito. So ano nga ba yung mga hinahalo namin? Ano nga ba yung mga proseso namin? So ngayon, pag-uusapan natin paano nga ba yung pagmamasilya. So, yung mixture ng masilya natin, kung nakapansin nyo, ay minimix natin yung masilya, which is yung masonry putty at saka yung ating patching compound. Sa isang galon na ganito, ang haluan nito, isa't kalahati nito. Sa pagmamasilya, dapat make sure na naka-primer na tayo. Okay? So yung primer na yan, meron tayong dalawang primer, isang flat latex at saka isang yung Acrytex primer. Welcome back sa ating panibagong vlog. Wala pang pahinga. Ayan, panibagong araw. Parang galing lang tayo dito kanina, parang ganun lang. So, deliver tayo ng mga materyales papunta dito sa Kawayan project natin. Ayan, tingnan nyo, ang ganda dito sa kitchen nila. Garahe, naging kitchen. May long table pa sila. Iba lang talaga pag may babae sa site, no? Yung kapatid ko. So, yun na nga. Patching compound, tapos mga masilya. So pag-uusapan natin ngayon yan kung ano nga ba yung mga materyales na ginagamit namin. Pero kung mapapanood nyo to, may video kami dito nung first day. At the same time, meron pa kaming second video na kung saan ano nga ba yung mga materyales na ginagamit namin at yung paraan natin. Bakit yung first day pa lang nakapagpintura na kami ng primer, nakapagmasilya na rin kami. So ngayon, pag-usapan natin yung masilya na ginamit natin dito at saka yung ating primer na ginamit dito. So ano nga ba yung mga hinahalo namin, ano nga ba yung mga proseso namin. Ngayon, kung mapapansin nyo sa loob, halos na masilya na yung isang kwarto kami, nililiya na. So tara, silipin nyo muna. Okay, kung nakita niyo yung loob mga kamusta, halos naging puti na lahat. So, alam niyo na, pag naging puti, ibig sabihin na primeran na, na masilyahan na. Pero ang kagandahan nito, kasi yung pangalawang araw namin, halos compute ko yung oras kahapon, siguro nakuha nila yung isang araw, tapos ngayon ay kalahati. So, ibig sabihin, isa't kalahating araw na nagtatrabaho na yung tropa. So, ilan nga ba yung leadman ko dito? Yung pinaka main na leadman namin, isa lang syempre. And then yung leadman natin sa dalawa, dalawa sila. And then isang skilled, tapos ilang semi-skilled natin? Isa, tapos tatlong labor. Dalawang semi-skilled. So yun yung bilang ng worker natin dito. So ngayon, pag-uusapan natin, paano nga ba yung pagmamasilya? Kasi napag-usapan natin yung primer kahapon, kung ano yung mga gamit natin, kung saan tayo naglalagay ng mga, o
o kung ano yung mga proseso natin pag using grinding disc at cup wheel tapos pang grind. So tara, pasok tayo dito sa loob para makita ninyo. So ito nga yung inopen ko pa is no? Ayan, no? So, bali nakita ko magaspang, ito talaga sinasecure namin na hindi masira kasi alam nyo na ng presyo ng kahoy, lalo kapag dito ka sa amin napakamahal po ng presyo ng kahoy, o di mas lalo na kapag sa Maynila ganyan. Dahil dito sa amin ay probinsya, yan talaga gusto namin puro kahoy talaga yan. So ngayon nandito tayo ngayon sa may pinakasala. So, ito yung nakita nyo kahapon na kung saan talagang basag na siya. So, kahapon may share natin na pagdating sa pagmamasilya o kaya pagpipintura ng mga wall natin, dapat yan kung sakali po na kahit hindi mo siya in-neutralizer, tumatagal dapat yan ng 4 years up to 7 years mga kamusta. Yun yung mga kagandahang mga wall na wala ng katas yan o kaya residue ng mga simento na maaaring makasira ng pintura dun sa mga walls natin. So ngayon mga kamusta, may portion kami na nilagyan ng Acritex, na nilagyan din tayo ng flat latex. So paano naman yung pagmamasilya natin? So yung mixture ng masilya natin, kung napansin nyo, ay minimix natin yung masilya, which is yung masonry putty at saka yung ating patching compound. So dito sa may part na to mga kamusta, itong masonry putty natin na to, yan, masonry putty talagang as in na-mix na ho siya. Actually ready to use na tayo. Ready to use means pwede mo na siyang gamitin, pero para mas maging maganda yung kapal at the same time yung habol natin pagdating sa concrete na wall mga kamusta, ay talagang hinahaluan pa ho namin ng patching compound. So yung patching compound natin ay isa po siyang uri ng powder. Yan, minimix natin siya ng mixing machine. So ito 2 kilograms, no? So sa isang galon, kaya yung maliit na galon, so gaya nito. Yan. So sa isang galon na ganito, ang haluan nito, isa't kalahati nito. So ibig sabihin may sobra ka pa na kalahating kilo o sakali. So yan naman, yung iba kasi ginagawa nila 2 kilograms yung nilalagay nila sa isang galon. Pero sobrang lapot na po nun, mahirap ipahid. Tapos talagang kasi nagbubula-bula na yan o kaya naglolobo-lobo. Kasi ang katamtaman talaga yan, isa't kalahati lamang siya para madali na siya ipahid. Although makunat, ito kasi napakakunat nitong masilya na to, 100% napakakunat, kaya nga ayaw nilang gamitin yung iba. Pero yung tibay niya nandun, yung lakas ng kapit niya nandun. So ibig sabihin, kung i-compare natin sa ibang masilya, kung ang pagbabasehan natin ay water base, ay ayos na ayos to, pinangadaga. So ilang century na ginagamit to, or sabihin na natin matagal-tagal na talaga. Okay, so sa pagmamasilya dapat make sure na naka-primer na tayo. Okay, so yung primer na yan, meron tayong dalawang primer na nabanggit ko sa isang video natin, isang flat latex at saka isang yung Acritex primer. So yung Acritex primer ginagamit namin usually sa mga outdoors at saka dito sa may exposed ng wall. So ibig sabihin, kung yung outdoor na yan ay natatama niya yung wall na to, kaya yung kabaliktaran niya, yun yung nilalagyan namin ng primer na kung saan Acritex primer. So gaya na ito. Itong wall na to kasi ito partitions lang to. So ibig sabihin, ang nilalagay lang namin dito ay flat latex lang. And then dito sa mga part na to, kasi kung nakikita nyo, see-through yung ating bintana na kung saan yan na yung labas. So ibig sabihin, kailangan Acritex primer yung ilalagay mo. So pagkatapos natin mag-primer, konting balasbas, o kaya naman kiss-kiss kaunti dun sa may wall natin, and then pagmamasilya na tayo. Actually, yung ginagawa ngayon ni Bro Ryan, ayan na yung pangalawang hagod. So yung first na hagod natin, kung napapansin niyo yung nasa taas, ayun, masilya pa lang ho yun. Primer pa lang ho siya. Pero ang pinaka-first na pahid, pakita mo nga bro. Nandyan si Ryan. Hindi siya sira. Ryan lang po ang pangalan niya, no? So, mabait niyan. Mabait yan. Lalo na pag tulog at saka pag nakainom. Yan. So, ang ginagawa natin, dalawang pattern niya.
Yung isang pattern natin, yan po yung tinatawag natin na vertical na uri ng pagmamasilya. O kaya pataas o kaya patayo. Okay? So, yun yung ginagawa natin. Hindi kami, pag nagmamasilya kasi yung iba, pahid-pahid na ganyan. Kumbaga, hindi ko sana sa may wall. Ayan, kuha ko ng paleta para ma-straight ko ng maayos. Kasi nga, ang ginagawa ng iba, kunwari, itong wall na to. So, ang ginagawa ng iba, kapag ka sa mga walls kasi, ganyan. So, parang estuko yung labasan. O kaya naman, parang hinahabol lang nila yung part na kung saan may crack o kaya naman may bukol o kaya lubog, I mean. Kasi ito yung lagi kong nire-remind at saka pinapakita sa mga tao, lalo na sa mga nagdi-DIY. Kasi tinatanong nila, always tinatanong yan, paano ba yung pagpipintura ng wall? Ang pagpintura ng wall, sabi nila, diretso pintura. Yung crack, yun lang yung minamasilyan, which is wrong. Pwede naman yon kung konti lang yung budget. Pero kung ang habol natin, yung kumbaga quality talaga at maganda yung outcome niya, syempre, patakan mo ng buo yan para yung smooth at saka yung ibibigay mo yung magandang klase ng masilya at saka pintura. So yun yung pinaka the best po nun. Kaya nga may pattern tayong sinusunod kasi sabi nila pwede na daw yung ganito, ganyan, ganyan. So ayan, depende na lang po yan sa gusto ng kliyente at saka sa budget niya. So, syempre, i-adapt mo yan kung ano magkano yung budget mga kamastan. So, importante po yun. So, ngayon, pagkatapos natin ma-vertical yan, pag natuyuan na yan ng mga, sabihin na natin 5 hours, natutuyan na yung masilya natin. Depende po yun yung kung mainit yung panahon o kaya malamig yung panahon. Pag malamig ang panahon, ibig sabihin, mas mahirap magpatuyo. Pero kung mainit ang panahon, tama ba yung nabanggit ko? Kung malamig kasi, mahirap magpatuyo. Pag mainit naman, mas madaling magpatuyo. So, yun lamang yan. So, ibig sabihin, kapag tapos natin ma-vertical, halos po lahat po yan, pababa, pataas, pababa, pataas. Ang ginagawa na natin yan, puro pahalang naman siya. So, dire-diretso po yan na pahalang, no? So, yung ibig sabihin, yung laki ng paleta na to, dapat na ipapahid natin siya na maayos. Kasi nga, yung ginagamit natin mga paleta, malalapat po yan. So ayan, yung mga board natin, pinapaakyat na natin para malatag mo ng dire-diretso. Ano nga ba yung mga kailangan nating tandaan pagdating sa pagpipintura, pagkikisame natin? Pagdating dito, ito yung kinorekto na portion. Ito yung 4 feet niya, ito yung 8 feet niya. Kapag ito, nilubog mo pa yung black screw niya, so maliit na yung kapit. Kasi nga, wala na sa standard na 9mm yan. Kaya kung napapansin yung mga screws natin, nakalubog na po siya. So ito, gigityan natin yan. Yung saktong kapal ng pati. So doon natin kinakapit yung ating gasa at saka masilya.